Eto ang mga NBA update ngayon mga ballers. Jaylen Brown press conference, ano nga ba ang mga nangyari? KCP, official ng Sixers. Dillon Brooks may bagong kontrata. Lonnie Walker balik NBA na. At nagsimula na ang day 1 ng practice ng Philadelphia 76ers. Tara ballers, pag-usapan natin yan. Unahin natin si Dillon Brooks. Ayon kay Shams Charania, opisyal nang pumirma sa Phoenix Suns si Kupal King Dillon Brooks ng 3 taon sa halagang $73 million extension. Paldo! Paldo! Guaranteed at nakalock-in na para mangupal na naman sa liga sa taong 2029 hanggang 2030 at walang team o player option sa kasunduang to. Kaya mananatili sa Phoenix Suns si Dillon Brooks at walang lipatan. Isa sa dahilan ng pagka-extend niya ay ang 20 point per game at may impressive na shooting percentage kahit kupal ay may bitaw. Bonus pa ang depensa nito na malaking factor din na nakatulong sa Phoenix Suns at layunin din ng Suns ngayon na ma-maintain ang kanilang core lineup para sa susunod na playoffs. Nakatulong din ang kontrata ni Brooks sa salary cap management ng Phoenix Suns. Lipat naman tayo kay Lonnie Walker. Opisyal na ang pagbabalik ni Lonnie Walker at pumirma ng 1-year veteran minimum contract sa Denver Nuggets. Bago siya nagbalik sa liga, naglaro siya sa EuroLeague na may disenteng average pa rin na 15 points at 2 rebounds per game. Sa ngayon, ito kasi ang kulang sa Denver Nuggets na siyang dahilan ng pagkuha sa kanya ng Nuggets at pang-upgrade sa backcourt depth at backup point guard din kay Jamal Murray. Kaya magandang addition si Lonnie Walker dahil kilala ito na magaling na slasher at pwedeng dynamic option na off-ball movement na swak sa sistema ni Jokic at sa Denver Nuggets. Eto na. Nag-upload na ng litrato ang Philadelphia 76ers sa social media at tampok doon ang day 1 practice ng 76ers at kasama din sa pag-announce nila sa social media na official ng Philadelphia 76ers player si KCP na matatandaan nating may kasunduan sa Memphis Grizzlies na buyout at yun nga ang nangyari. Official na rin na makikita natin ang reunion ni Lolo Bron at KCP. At balik tayo sa practice ng Sixers. Makikita natin sa social media ang mga pictures ng unang araw ng practice nila na pinangunahan ni Joel Embiid, VJ Edgecombe, Caleb Love at iba pang players ng Sixers. At malamang sa malamang, pareho tayo ng hinahanap. Alam kong hanap mo rin sa picture si Lolo Bron. Pero sa ngayon ay wala pa. Wala pa din naman si Jaylen Brown at pati si Tyrese Maxey ay hindi pa din natin nakita. Pero may secret training naman na si Tyrese Maxey at Lolo Bron kaya no problem. Baka in the next few days, makita na nating magkasama na mag-practice o kompleto na silang lahat. Maliban sa pictures, napansin din ng karamihan ang pagpayat ni Embiid. Ito na yata ang pangako niya kay Lolo Bron. Sa pagpunta niya ng LA, nung sikreto niyang ni-recruit si Lolo Bron na sinabihan na kung papayag si LBJ na mag-sign sa Philadelphia 76ers, sisiguraduhin at ipinapangako niya raw na magiging healthy siya pag nangyari yon. At sa nakita natin sa pictures, pwede na nating sabihin na ito na nga siguro ang binitawan niyang promise kay King James. Sa ngayon, eto pa lang ang preview na nakikita natin sa 76ers. Alam kong nakaabang kayong lahat sa unang araw ng practice ng Philly. Kahit haters ay alam kong nakaabang rin. Ngayong araw ang press conference si Jaylen Brown sa 76ers na naganap sa Francis Myers Recreation Center. Sa halip na gawin ng press conference sa mamahaling practice facility ng team, hiniling ni Brown na ganapin ang isang pampublikong recreation center sa West Philadelphia dahil kilala si Jaylen Brown bilang isang taong aktibo sa komunidad ng Boston at umaasa din siya na magkakaroon ng ganitong epekto sa kanyang bagong syudad. Nakasama ni Jaylen Brown ang mga bata at ilang miyembro ng media, pamilya at organisasyon ng Sixers habang inilalarawan ni Jaylen Brown ang kanyang reaksyon sa naganap na trade pati na rin ang kanyang bagong kupunan. Sinabi ni Jaylen Brown sa media ang kanyang excitement na makasama si LeBron James at willing na matuto sa leadership ni Lolo Bron at diin din ni Brown na hindi importante sa kanya ngayon ang individual points at mas ready siyang mag-adjust sa ikakabuti o magandang resulta para sa Sixers. Sinabi din ni Brown sa press conference na si Tyrese Maxey ang pinakaunang player sa Sixers na nag-text sa kanya at ipinaramdam na welcome siya sa team at happy din siyang na-share na may group chat din sila at active ang lahat kasama si Lolo Bron kung saan napag-usapan nila ang mga improvements sa team kasama ang chemistry at nadetalye din ni Brown na kung sakaling magcha-champion ang 76ers ngayong taon ay kailangan sumama ng lahat sa skydiving kung saan nag-reply naman si LBJ ng Oh, hell no!
Hindi lang puro saya ang naibahagi ni Brown, kasama na doon ang pagkadismaya sa pagkakatrade sa kanya. Nang tanungin si Brown kung ano ang eksaktong ikinasama ng loob niya sa trade, prangkahan niyang sinagot na ang buong proseso at komunikasyon ng Celtics front office ang naging problema. Naramdaman niya ang hindi siya nirespeto. At dagdag pa ni Brown, ngayon ay nakapokus siya sa Philadelphia, ngunit may binitawan siyang linyang sa ibang araw niya lang ibahagi ang buong detalye kung paano nangyari ang lahat at ang mga moving parts nito na nagpapahiwatig na may mas malalim pang kwento sa kanyang pag-alis sa Boston Celtics. At ayon sa reaksyon ni Brown, sinabi niya sa press conference na naibato niya ang cellphone niya sa unang araw nang marinig ang balita. Valid din naman ang reaksyong yon. Sino ba naman ang mag-aakalang ma-trade siya? Ibinigay niya ang lahat sa Boston Celtics. At kung susumahin, napaka-imposibleng ma-trade siya ng Boston na nasa peak siya ng laruan ngayon at papasok pa lang sa prime niya. Tuluyan nang nabuwag ang Jaylen Brown at Jason Tatum tandem sa Boston. Based din sa mga chismis, nagsimula umano ang lamat ng duo nang simulang manalo si Jaylen Brown ng Eastern Conference Finals MVP at Finals MVP na dapat kay Jason Tatum since siya naman ang franchise player. Sa tingin ng karamihan, dito nag-ugat ang lamat nilang dalawa at naging konektado ng mai-report ni Shams Charania na halos wala na daw komunikasyon ang personal na relasyon ng dalawa sa labas ng court sa kanilang last year na magkasama sa Boston. Mismong si Jaylen Brown na din ang umamin sa kanyang press conference kanina na hindi pa talaga sila nagkakausap ni Tatum simula nang mangyari ang trade noong July. Kahit di man maganda ang departure niya sa Boston, di pa din niya nakalimutan ang pagiging professional at sinabing wala siyang hinanakit o nararamdaman kundi purong respeto lang para sa kanyang dating teammate. Pero alam natin lahat na formalidad lang yan since may media. May hugot yan for sure. Magiging mainit ang matchup na to na bangga ang Jaylen Brown versus Jason Tatum. Exciting to panoorin at matutuldukan na rin ang debate kung sino ba talaga ang mas magaling sa dalawa. Natanong din si Jaylen Brown tungkol sa hierarchy o sino ba talaga ang bida ngayon sa Sixers na may LeBron, Joel Embiid, Tyrese Maxey at Jaylen Brown. Ayon sa kanya, walang ni isa ang bida. Ang tagumpay umano ng team ay magsisimula sa respeto at sakripisyo ng bawat isa. At tinapos ni Jaylen Brown ang kanyang press conference sa pagbati ng lolo niya ng 80th birthday. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon mga ballers, huwag kalimutan mag-iwan ng opinion sa comment section para mapag-usapan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga NBA stories, balita at analysis dito sa ating channel. And this is Ballers TV. Thank you for watching.